Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban Sabongero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang final selection or criteria. So, bago ang lahat, inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay napaka-importante po, most especially po sa mga handler na kagaya ko. Dahil nga yung mga kaibigan nating handler, yun po yung mga medyo kailangan nating mabigyan ng mga karunungan tungkol po sa pagsasabong. So kung gusto ninyo, manood kayo. Dahil marami nang magagaling dyan, so wag na kayong manood sa channel natin kasi magaling na kayo. So ito po yung mga ginagawa ng mga big time breeders na ganito sila mag-select. So mga kasabong, pagka naglaban po kayo, most especially itong mga big time dati handler ako niyan. So nagtataka ako, bakit kailangan pa natin mag-select, puro parehos ang manok, magaganda. Yun pala, kahit gaano kaganda ang manok or magkapatid yan, hindi parehos yung kanilang katangian. Iba-iba po ang fighting abilities nila. Kaya pala, mayroon tayong selection na tinatawag. Before kayo or kung bibili kayo ng manok, dahil kalimitan naman talaga sa mga binibinta ay puro reject yan. Puro reject yan. Hindi ibibinta yan ng sugarol pag una, hindi reject. Pangalawa, walang pera. Ibibinta nila yan pag may pera, wala silang pera. So ganito ang criteria na dapat ninyong sundin pagka kayo po ay nag-select or bibili ng manok. Final selections criteria. Una po good timing. Mga kasabong kalimitan sa sabungan, talagang pausok lang ng palo pero hindi nakapatay dahil walang timing. Hindi niya nakuha yung timing niya. Kailangan may timing yung manok natin. Isang galaw lang, kailangan patay na yung kalaban. Hindi yung palo ng marami tapos nakatayo pa yung kalaban. Ayan. Kailangan may timing. Good timing ang pipiliin ninyo sa final selection ninyo sa criteria niya. Kasi po, once na magaling tumiming ang manok mo, mabilis pong makapatayan dahil sa timing na yan, makakauna yan siya. Ayan. Pangalawa po, sa number 2, cautious. Pag ang manok cautious, hindi napasok ng alanganin. Ayan, hindi siya papasok. Pagka sa paluan, nanggugulang. Ayan, yung cautious. Ayaw magpatama yung manok. Ayan po. Gusto niya, siya yung makalamang sa laro. Ayaw magpatama, nagsa-side step, hindi pumapasok ng alanganin. That is cautious. Dapat sa final selection ninyo, may cautious yung manok. Hindi nagpapatama, magaling umilan, pag bumanat, long range. Pangatlo, long range. Ano ba itong long range? Kahit malayo po ang kalaban ay natatamaan niya. Mahaba po ang paa. Long range. Mahaba ang paa. Para isang paluan lang, patay na kaagad. Ayan. Yun ang long range. Minsan nga, pag nakita mo, akala mo hindi natamaan. Pero, nang dahil ang manok may long range po, ay talagang nagugulat ka na lang. Minsan, patay na pala. Akala mo hindi natamaan. That's long range. Yan po. Yan po ang dapat i-select ninyo yung may long range. Power, quick to follow up. So may power yung manok, yung lakas. Pagka nakabenta, pagka nakauna, talagang wala nang pangalawang power. Ang quick niya, quick to follow up. Mabilis po yan. Kailangan malakas at mabilis ang palo. Ayan. Marami pag pumalo. At saka, mabilis umikot. Power, quick, follow up. Ayan po. O, i-screenshot nyo na. Dahil nga, lalo na sa ating mga handler dyan na medyo
kailangan nyo pa ng, wag kayong kailangan may kayo, knowledge kayo regarding sa final selections o criteria para pagdating po ng sabungan bilang isang handler, naman tayo sa panalo lang tayo magiging masaya niyan. Paano ka manalo kung wala kang magandang seleksyon? Ayan. So maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga subscriber natin, So i-screenshot nyo na dahil ito talaga yung final selections ang criteria na ginagawa ng ating mga big time breeders. Maraming salamat po sa inyo.